Sa nakaraan nating video tungkol sa isang taong nakaranas ng 4 na ulit na tinamaan ng kidlat kahit sa kanyang himlayan. Sa video natin ngayon, may isang tao na mas higit pa ang naranasan na tinamaan ng kidlat at ito ay 7 beses pa. Ito pa nga ang naging dahilan na ginawaran siya ng Guinness World Records bilang isang taong tinamaan ng kidlat ng ilang beses na naitalas sa sinumang tao. Grabe ang naranasan niya. Ano nga ba ang kwento na meron siya? Ating kilalanin ang tinaguriang The Human Lightning Rod at ang histeryo ng buhay at karanasan ni Roy Sullivan. Tara, simulan na natin. Histeryo. Si Roy Sullivan ay pinanganak noong 1912 at naging isang park ranger sa United States noong 1936 sa Shenandoah National Park ng Virginia. Dahil bahagi ng kanyang trabaho ang pagpapatrolya sa napakalaking parke, madalas nagtatrabaho siya sa labas. Nangangahulugan ang kanyang pagpapatrolya na hindi siya palaging makakahanap ng ligtas na lugar na masisilungan sa panahon ng bagyo. Pumasok ang April 1942, ang unang dokumentadong pagtama na kidlat kay Sullivan. Nagkaroon kasi ng bagyo noong panahon na iyon, nagtago siya sa isang bagong tayong fire lookout tower. Ang tore ay walang lightning rod, ito ay isang metal rod na nakakabit sa labas ng gusali. Ang metal rod kasi ang nagpoprotekta sa isang gusali mula sa kidlat sa pamamagitan ng pag-ground sa kuryente. Ang tore kung nasaan si Sullivan ay 7 hanggang 8 beses na tinamaan ng kidlat. Dito inilarawan ni Sullivan ang mga eksena nangyari sa loob ng tore kung saan isa-isang kumalat ang apoy sa buong lugar. Ang isang paghampas ng kidlat ay tumatakbo mula sa tuktok ng bubong pababa sa gilid ng gusali at papunta sa lupa. Ilang pulgada bago muling tamaan ng tore, tumakbo palabas si Sullivan mula sa nasusunog na tore. Nasunog ng kalahating pulgada ang kanyang kanang paa, tinamaan rin ang kanyang daliri at nag-iwan ng butas sa kanyang sapatos. Ito ang salaysay ni Sullivan ayon sa kanyang unang karanasan. Noong July 1969, habang lulan si Sullivan ng truck sa kanyang minamaneho sa isang bundok. Alam naman natin na ang katawan ng isang sasakyan na gawa sa metal ay karaniwang nagpoprotekta sa tama ng kidlat sa mga taong nasa loob nito. Nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Bigla na lang tumama ang kidlat sa mga puno papunta sa kanyang minamaneho na truck at tinamaan niya ito. Ngunit, ang tama ng kidlat ay patungo sa nakabukas na bintana kung saan nakapwesto si Sullivan na naging dahilan ng kanyang pagkahimatay. Nasunog ang kanyang mga kilay at pilik mata, pati na rin ang kanyang mga buhok. Habang patuloy pa rin sa pag-andar ng truck, nawala ng kumukontrol rito hanggang huminto ito sa malapit sa isang gilid ng bangin. Nakaligtas naman siya rito sa ikalawang pagkakataon. Noong July 1970 sa ikatlong pagkakataon, nangyari muli ang hindi niya inaasahan. Habang nasa bakuran sa kanilang tahanan si Sullivan ay bigla na lang kumidlat ng malakas. Tinamaan ng isang transformer na malapit sa kanila at tumalbog ang lightning nito patungo sa kanya kung saan ang kanyang kaliwang balikat ang nakatamo ng masamang tama. Sa totoo lang, nakapagtataka na talaga ang kanyang nararanasan kung bakit anong meron siya at hinahabol siya ng kidlat. Nakaligtas muli siya at sa ika-4 na pagkakataon, mararanasan na naman pala niya muli. Panahon ng tagsibol noong taong 1972, nagtatrabaho si Sullivan sa loob ng istasyon ng ranger sa Shenandoah National Park nang muli siyang tinamaan ng kidlat. Nagliyab ang kanyang buhok, sinubukan niyang pawiin ang apoy sa pamagitan ng kanyang jacket.
Pinuntahan niya ang banyo ngunit hindi siya magkasya sa lababo para ilapit ang ulo sa gripo para mabasa ang nasusunog niyang buhok. Kaya gumamit na lamang siya ng tuwalya at binasa ito, kaya nahupa ang pagkasunog ng kanyang buhok. Nagsimula na siyang maniwala o maghinala na may puwersang nagsisikap na sirain siya at nagkaroon ng takot sa kanyang buhay. Sa loob ng maraming buwan sa tuwing merong bagyo at naabutan siya habang nagmamaneho ng kanyang truck, ang kanyang ginagawa ay humihinto siya sa front seat ng sasakyan at humihiga. Sa kanyang paniniwala, naaakit niya kasi ang kidlat kaya tinatamaan siya nito. Maaaring mangyari rin ito sa gitna ng maraming tao at maaaring maraming madamay. At lagi na rin siyang nagdadala ng isang lata na may lamang tubig kung sakaling masunog muli ang kanyang buhok. Pumasok ang August 7, 1973. Habang siya ay nagpapatrolya sa parke, nakita niya ang isang ulap ng bagyo na nabubuo at mabilis siyang umalis. Ngunit ang ulap ay tila sumusunod sa kanya. Nang sa wakas ay nalampasan niya ito, napagpasyahan niya na umalis sa kanyang truck. Ngunit maya-maya ay bigla na lamang siyang tinamaan ng kidlat. Sinabi pa nga ni Sullivan na nakita niya ang bultahe ng kidlat na tumama sa kanya. Gumalaw pa nga ang kidlat sa kanyang kaliwang braso at sa kaliwang binti, ngunit hanggang sa ibaba lamang ng tuhod ito kung saan tumilapon ang kanyang sapatos. Pinilit niyang gumapang papuntang truck para kunin ang lata na meron tubig na palagi niyang dala para ibusa na susunog niyang buhok. Sa ikalimang pagkakataon, tinamaan na naman siya ng kidlat at ligtas na naman siya. Pumasok ang June 5, 1976, sinabi niya na nakakita siya na muli ng ulap na inakala niyang sinusundan siya. Kaya tumakas siya dahil rito nasugatan ang kanyang bukong-bukong ngunit bigla na lang kumidlat at tinamaan na naman siya, nagliyab na naman ang kanyang buhok. Ito ang ika-6 na insidente na tinamaan siya ng kidlat at safe na naman siya. Habang nangingisda si Sullivan sa isang freshwater pool noong June 25, 1977, tinamaan na naman siya ng kidlat sa kanyang ulo na naging dahilan ng pag-apoy ng kanyang buhok. Naglakbay ang bultahis pababa papunta sa kanyang dibdib at tiyan. Habang kinakaharap niya ang sitwasyon na ito at napatingin siya sa kanyang sasakyan at nakita niya ang isang oso na papalapit kung saan balak nito nakawin ang mga huli niya. Nagawa pa niyang lumapit sa oso at pinaghahampas ito. Nasabi pa nga niya na kahit nasusunog ang kanyang buhok, nabilang pa nga niya kung ilang beses niya ito nahampas at nagawa niya ito ng 22 times. At ito ang ika-7 beses na tinamaan siya ng kidlat. Ang lahat ng ito ay naidokumento ni Taylor Hoskins na isang superintendent ng Shenandoah National Park ang mga pangyayari na tinamaan ng kidlat si Roy Sullivan. Nasabi pa nga ni Sullivan na ang unang naranasan niyang tinamaan siya ng kidlat noong panahon na tinutulungan niya ang kanyang ama sa bukid na wala pang 1942, kung saan unang naitala ang pagtama ng kidlat sa kanya. Ang mga pangyayari na yon ay habang nagpuputol sila ng kanyang ama ng mga trigo, ang hawak niyang karit ay tinamaan ng kidlat papunta sa kanyang katawan, ngunit hindi man lang siya nasaktan. Ngunit hindi ito sinama ni Taylor sa dokumentary niya dahil wala naman napatunayan sa Sullivan sa mga pangyayari na ito. Pero dinagdag pa nga ni Sullivan, isang beses tinamaan din ng kidlat ang kanyang asawa habang sila ay nagsasampay sa labas ng bahay. Nang biglang nagbago ang panahon at biglang kumidlat pero wala namang napinsala sa kanilang dalawa. Bilang isang mabuting manggagawa, nakatanggap siya ng maraming parangal dahil sa dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Hanggang nagretiro na siya sa kanyang trabaho noong taong 1976.
Kahit retirado na siya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbabahagi ng kanyang kwento at karanasan niya sa iba na nagpaunlak siya sa mga panayam at pampublikong pagpapakilala sa kanya. Ang kanyang kwento ay nailathala sa isang libro na pinamagatang A Man Lightning Struck 7 Times. Hanggang yumao siya noong September 28, 1983 na sinasabing nagpakamatay ito. Nakakalungkot naman ang ending ng kanyang buhay pero kakaiba ang kanyang ibinahaging karanasan para sa atin na sobrang nakakamangha. Pero malaking katanungan pa rin ang naiwan bakit mayroong mga taong tulad ni Roy Sullivan ang nakaranas ng mga ganitong pangyayari. Ano ba ang hiwaga ang nais ipabahatid ng mga karanasan niya na ito? Ikaw, meron ka bang mga kakilalang tao na ganito rin ang karanasan? Sinumpa ba sila o sadyang malas lang ba talaga sila? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon?